May video dito na isa-isang pinapakita sa customs ang e-travel arrival card QR code ng mga pasahero na required para sa lahat na magta-travel papunta sa Pilipinas, mapa OFW man, foreigner, tourist at iba pa. Basta pupunta ka sa Pilipinas galing ibang bansa, ay required ka mag-register sa e-travel arrival card. At after nyo makapag-register ay kailangan nyo lang screenshot ang QR code. Ang iba pinapaprint pa, pero guys, screenshot lang ay okay na. Para naman sa mga OFW na nagtatanong tungkol sa declaration, kailan pa daw ba i-declare ang mga pasalubong na dala-dala nila sa kanilang maleta pauwi sa Pilipinas? Kagaya ng sabon, chocolate, lotion, gold at iba pa. Ang sagot guys, ang mga pasalubong or mga basic na pasalubong gaya ng mga nabanggit ay hindi nyo na yan kailangan i-declare. Ang importante ay hindi kayo over baggage at pwede nyo na yan dalhin sa Pilipinas. Pwera na lang kung ang daladala nyo ay mamahalin at maramihan na tinatawag na in commercial quantities. Kailangan nyo itong i-declare. At iPhone na nakabox pa, lalo na kung ito ay padala lang sa inyo. Pero kung may nagpadala sa inyo na iPhone ay mas maigi na alisin nyo ito sa box dahil mainit sa mata ng customs ang mga iPhone na nakabox pa. Pero kung isa kang OFW at sayo yung iPhone na nakabox at ikaw ang bumili, sayo nakapangalan ang resibo, ay okay na okay lang yan at hindi nyo yan kailangan i-declare. Sa mga gold naman, lahat ng gold na suot-suot nyo ay hindi nyo na yan kailangan i-declare. Dahil inipon nyo yan at pinagpaguran nyo yan bilang isang OFW. At kung may gold kayo na hindi nyo suot, ay ilagay nyo lang ito sa inyong personal handbag o kaya naman sa laptop bag. Huwag sa hand carry dahil minsan ang hand carry ay nilalagay sa check-in. At mas lalong wag na wag yung ilalagay sa check-in baggage dahil mainit yan sa mata. Ilagay nyo lang sa inyong personal handbag or sa inyong laptop bag. Ako guys, talagang mahilig ako bumili ng gold at talagang nag-iipon ako ng gold. Bawat uwi ko, lahat ng gold ko ay dala-dala ko. Pero sinisiguro ko na tinatabi ko ang mga resibo. Sa mga nagtatanong naman paano daw yung mga gold na wala ng resibo na binigay lang ng amo. Ang sagot guys, kung mga konti lang naman na gold ay walang problema yan kahit walang resibo. Isuot nyo o kaya naman ay ilagay nyo sa inyong personal handbag at hindi nyo na yan kailangan i-declare. Rito sa Ninoy Aquino International Airport, maligayang pagdating sa lahat po ng ating pong mga pasahero mula sa ibang bansa. Mayroon na pang po tayong tip sa ating pong mga kabayan kapag mayroon po kayong mga bagahe na napansin habang hinihintay ninyo na may X. Ba't may X ang aking bagahe? At yan po ay ibig sabihin isinailalim na sa inspeksyon o X-ray at may napansin dun sa loob na illegal o di kaya ay maaring taxable o nabili ninyo sa ibang bansa na malaking halaga at ito naman ay depende sa resibo na inyo ipapakita ay may karampatan pong tax na babayaran po sa Bureau of Customs. Maliban na lamang sa ating pong mga OFW na wala pong bayad, depende na lamang kung ito ay padala, kung ito po ay subject for inspection ng Bureau of Customs, matitingnan, i-assess kung magkano ang maaring bayarin yung tax sa ating pong Bureau of Customs. Yan po ang ating tip mula sa ating pong mga pasahero na maaring hindi pa naka-experience ng ganyan pong X ay subject for inspection po yan ng ating pong Bureau of Customs. Sa mga OFW naman na nagtatanong kung pwede daw ba dalhin ang mga relo lampas 10 pa uwi sa Pilipinas na nabili lang nila ng 35 dirham bawat isa at mga second hand na cellphone. Ang sagot guys, yes, pwede nyo dalhin sa inyong hand carry ang mga relo. Lalo na't kung ito ay mumurahin dahil kung ikaw ay isang OFW ay consider yan na pasalubong lang. Pero wag naman yung mga 50 hanggang 100 pieces dahil consider na yan as in commercial quantities at kailangan nyo na yan i-declare. Dahil iisipin ng mga taga-customs ay ipambebenta nyo yan. Sa mga cellphone naman ay 7 cellphone ang daladala ko. 2 personal kong ginagamit at 5 bago na nabili ko. Pero yung mga bago na nabili ko ay inalis ko sa box at nilagay ko sa aking personal handbag at sa laptop bag. Pati yung mga gold na hindi ko suot-suot ay nilagay ko sa personal handbag ko at hindi nyo na yan kailangan i-declare. Pero yung mga relo ko na nabili ko na 15 piraso na tag 35 dirham lang bawat isa,
Pati yung mga malalaking chocolate ko ay nilagay ko sa aking hand carry. Sa mga uuwi naman sa Pilipinas na walang idea kung paano mag-register sa e-travel arrival card at sa mga pupunta sa ibang bansa na walang idea kung paano mag-register sa e-travel departure card, meron akong video tutorial na ilalagay ko sa description ng video na ito para may guide kayo. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time. Ano ba yung pwesto?